DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes na naman po tayo ngayon, 30 ng Setyembre 2024. Last day ho ngayon ng filing ng registration ng mga botante, ha? Nako, alam niyo naman marami sa ating mga kabayan last minute kung magparehistro. Laging humahabol sa deadline. Sa ulo ng ating mga balita ngayong Lunes, Typhoon Julian lumakas pa. Inaasahang magiging super typhoon. Batanes, Babuyan Island nasa ilalim ngayon ng signal number 4. Ilang lokal na pamahalaan apektado ng bagyong Julian nagsuspende na ng klase ngayong Lunes. Kaso nagpapatay kay General Barayuga ng PCSO, pinabubuksan ng hepe ng pambansang pulisya. Mga mista sa PMA Class 83 ni Retired General Barayuga nagpapasalamat naman sa House Quad Committee. Publiko pinag-iingat sa mga naglipa ng fake news. Department of Transportation ipinagtanggol na nakaambang taasingil sa NAIA sa Setyembre ng 2025. 6 patay sa sunog sa Tondo, Maynila. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa at bumilis ang Typhoon Julian. Ang international name nito ay Krathun. Habang kumikilos westward sa bilis na 15 km bawat oras. Taglay nito ang lakas nanging umabot na 150 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso naman ito ay umabot ng 185 km per hour. 185 km per hour. Ang matahon ng bagyo ay nasa layong 125 km timog silangan ng Basco, Batanes. Nakataas na ngayon ang signal number 4 sa Batanes at northeast portion ng Babuyan Island, habang signal number 3 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Island. Ito naman ang nasa ilalim ng signal number 2. Mainland Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Signal number 1 na nakataas sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern at Central portion ng Aurora. Sakop nito ang mga bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipaculao, Maria Aurora, Baler at San Luis. Ayon sa pag-asa, maaari mag-landfall pa at dadaanan malapit ang Batanes ng Typhoon Julian. Bukas yan, Martes ng umaga o hapon bago liliko pahilaga patungo ng Taiwan, kung saan inaasahang maglalandfall ito ng Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Sinabi ng pag-asa na asahan din at titinda pa ang bagyong Julian. Sa susunod na 24 oras, maaaring umabot ito ng Super Typhoon category bago maglandfall sa Southern Taiwan. Sa pagtaya po ng pag-asa kagabi, hanggang mamayang gabi po, ang Typhoon Julian ay inaasahang magdadala ng matinding buhos ng ulan sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, gayon din sa mainland Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Benguet, Abra, kasama ang Pangasinan, Zambales, Bataan at nalalamig bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ingat po sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Diyos de Aguina. Posibleng maging super typhoon pa ang bagyong Julian. Sa panayam ng DCRH at radyo natin kay Ben Estareja ng pag-asa, sinabi nitong may tsansang lumakas pa bilang super typhoon ang Julian na ngayon nasa typhoon category. Kasabay nito, hindi rin daw nila inaalis ang posibilidad na magkaroon ng signal number 5 oras na makalampas ito ng kalupaan sa Batanes. Inaasahang magtatagal pa ito ng 3 araw, kung saan ngayong araw mas darami ang lugar na maapektuhan, habang sa Miyerkules naman ay kukonti na lamang ang apektado. Paliwanag ni Estrella, malawak po kasi
ang sakop ng kasalukuyang bagyo kaya't nararamdaman din ang pagbugso ng hangin ito hanggang Calabarzon at Metro Manila. Samantala, may binabantayan din na bagyo ang Pag-asa. Nasa labas pa ng PAR pero hindi naman ito inaasahang papasok ng ating teritoryo. Yes, in-expect po kasi natin na babagal pa itong si Bagyong Julian habang malapit dito sa may Patipong Batanes Islands. And in-expect nga natin na lalakas pa ito habang ito'y nasa may karagatan, and hindi rin natin inalis yung chance na pagsapit po ng Tuesday ay maging super typhoon pa ito. Super typhoon pa? Batanes. Mag-stay pa rin po siya ng mga 3 araw. Ang nakikita po natin, magpipeak siya pagsapit po ng Tuesday. So by tomorrow, typhoon, tapos ito yung time na parang pinakang crucial po, no, dahil maraming lugar yung maapektuhan directly ng hangin at saka ng ulan. Tuesday, posible pa siyang maging isang super typhoon paglampas sa Batanes. And then, pagsapit po ng Wednesday, mas kakaunti na yung mga makaka-experience po ng malalakas na hangin. Opo. May effect din po yung tinatawag na outer cloud bands nitong si Bagyong Julian. Kaya, nararamdaman din yung bugso ng hangin dito sa Calabarzon, some parts of Central Luzon, Metro Manila, ganyan po. Katunayan, kagabi po, masyadong masalimuot yung approach ho ng eroplano pagpasok ho ng Metro Manila. Kasi galing ako ng Mindanao. Tindi ng turbulence. Suspindi na ang klase sa mga publiko at pribadong paaralan sa ilang lugar dahil naman sa epekto ng Bagyong Julian ngayong araw, Lunes. Kabilang dito ang mga sumusunod sa Region 1 o Ilocos Region, Ilocos Norte, ang lahat ng mga elementary at secondary school, public and private. Batak, all levels, public and private. Salawag City naman, all levels, public and private. Ilocos Sur, buong probinsya ito all levels, public and private. La Union, all levels, public and private. Sa Pangasinan, walang klase ang Aguilar, face-to-face classes lamang from preschool to senior high school, public and private. Alcala, all levels, public and private. Asingan, all levels, public and private. Sa Bani, face-to-face classes, all levels, public and private. Ganon din sa Basista, preschool hanggang senior high school. Sa Bautista naman, preschool hanggang senior high school, public and private. Sa Bayambang, all levels, public and private. Binbali, all levels, public and private. Calasiao, all levels, public and private. Ang Luwak, preschool to senior high school, public and private. Malasiki, all levels din. Manawag, face-to-face classes in all levels, public and private. Masantos siya kabasan ni Chico Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Kaya hindi pa tapos, may karagdong pa pala. Mangaldan, preschool to senior high school. Mga Tarem, all levels, public and private. Mapandan, face-to-face classes in all levels, public and private. Ganun din po sa Rosales, all levels. Ang San Carlos City preschool to senior high school lamang. San Fabian, all levels. San Jacinto, San Quintin, Santo Tomas, all levels, public and private. Ang Urdaneta City naman, face-to-face classes in all public and private. Gayon din sa Dagupan City, all levels, public and private. Ibig sabihin, may option ho na mag-online yung ibang mga klase. Sa Region 2, Cagayan Valley, suspendido ang pasok sa lahat ng antas, public and private. September 30 hanggang bukas na yan, October 1, sa buong Batanes. Para lamang sa Cagayan, Abulog, all levels, public and private. Alcala, kinder to senior high school. Alakapan, kinder to grade 12, public and private. Amulong, all levels, public and private. Gayon din sa Apari naman, preschool to college, public and private. Public school lamang. Yung private, waterproof na ho kayo. Joke. Discretion na eskwelahan. Sa Bagao, all levels, public and private. Calayan, all levels, public and private. Enrile, preschool to grade 12, public and public lang din. Optional ang private kung magdedeklara. Sa Gataran, all levels, public and private. Igig, all levels, public and private. Lalo, all levels, public and private. Sa Pamplona, kinder to grade 12 lamang. Peña Blanca, kinder to grade 12. Sanchez Mira, preschool to grade 12. Santa Pracedes, all levels, public and private.
Santo Niño Preschool to High School, Public and Private, Tuao. All levels public and private, Tuguegarao City, Preschool to Grade 12, Public and Private, Nueva Vizcaya. Preschool to Senior High School, Public and Private. Para naman sa Cordillera Administrative Region, buong lalawigan ng Abra, wala din pong pasok. Apayao, Kinder to Grade 12, Public and Private, Baguio City, all levels, Public and Private. Bengueta, Preschool to Senior High School, Public and Private, La Trinidad, all levels, Public and Private. Paracelis Mountain Province, all levels, Public and Private. Sa Region 3, ang mga nagsuspende ng klase, all levels, Public and Private, Aurora, at ganyan din ang Paniki sa Tarlac, all levels public and private. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayong araw na ito? Tiyakin lamang po may baon ho tayong proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Available ho yan, mabibili ho sa lahat ng mga butik at convenience stores nationwide. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, alam ba ninyo na si Governor Chavit Singson tuloy-tuloy na magpuproduce na ng pelikula? Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pursigido ang dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson na pasukin ng film production. Nagkaayos na sila ng GMA Pictures na magiging partner niya sa lahat ng gagawin niyang pelikula. Ang una nilang gagawin ay isang comedy film na pinamagatang Barkadahan ng Mga Makasalanan na isinulat at ididirect ni Benedict Mique. Ang sabi pa ng GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez, nagustuhan daw ni Manong Chavit ang kwento ng pelikula kaya gusto na niyang simulan ito. Bida nga dito sa pelikulang ito sina Sanya Lopez at David Licauco, kasamang iba pang mga komedyante na karamihan ay mga taga GMA7. Bukod pa riyan ay may iba pa silang naka-line up na gagawin nilang international film na kung saan may isasali silang mga kilalang Korean actors. Pero pagsasamahan daw ito nina Dingdong Dantes at Alden Richards. Hindi pa naman nila ito kinukonfirm pa, pero dahil dito nga muna sila sa first project nilang Barkadahan ng Mga Makasalanan magpo-focus. Pero ang duda ng ilan ay hindi kaya bahagi na rin ito ng pangangampanya ni Manong Chavit sa binabalak niyang pagtakbo bilang senador sa darating na midterm elections. Wala pa namang kinukumpirma dito si Chavit Singson, pero tinatawag na siya ng mga malalapit niyang kaibigan na Senator Chavit Singson. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga programa nito. Partikular na ang Bingo per Cause upang makalikom na mas malaking pondo mga grupo na ganyan din ang mga pamahalaan lokal, mga LGU, na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon sa PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President na si Maria Teresa Ocampo, naaprobahan na ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo per Cause ay magandang pagkakataon para sa komunidad at mga samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag ng makabuluhang gawain. Para po sa karagdagang impormasyon, tawag ho kayo sa PAGCOR. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 18 na makalipas ang alas 4 na umaga, iniutos ni PNP Chief General Romel Barbil
ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkakapatay sa PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga noong 2020. Ayon kay Marbil, naudyok siya na muling buksan ang kaso ni Barayuga matapos lumabas ang testimonya sa pagdinig ng House Quad Committee na nagdadawit sa mga opisyal ng pulisya sa pagpatay. Isiniliwanag kasi ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na inutusan siya ni Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo at dating Police Chief dating Police Colonel Royima Garma na pabagsakin si Barayuga na isang retiradong Police General. Ayon kay Marbil, ang impormasyon na lumabas sa quad hearing ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas masusing investigasyon kaugnay ng naturang krimen. Todo pasasalamat naman ang mga miyembro ng PMA Matikas Class of 1983 sa House Quad Committee na nagsasagawa ng pagdinig na nagresulta ng pagkakatukoy sa utak ng pagpatay sa kanilang mista na si PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sa isang pahayag, sinabi ng PMA Matikas Class of 1983, nagkaroon sila ng pag-asa na makakamit ng pamilya ni Barayuga ang hustisya matapos ang mahigit 4 na taon. Nagpaabot naman ng pasasalamat si House Speaker Martin Romualdez sa Matikas Class dahil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanilang Quad Committee. Ayon kay Speaker, ipagpapatuloy ng mga miyembro ng Quadcom ang paghalukay sa katotohanan sa kabila ng mga batikos mula sa ilang kritiko at sektor. Sa pagdinig ng committee kamakailan tumestigo ang dating narcotics agent na si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, inamin na siya ang naatasan ni dating PCSO General Manager Ririma Guarma at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo para paslangin si Barayuga kapalit ng 300,000 pesos sa kasagsagan ng pandemya noong 2019. Ipinaalam naman kay Senator Christopher Bongo ang motibo ng pagbaslang kay dating Philippine Charter 66 Board Secretary Retired General Wesley Barayuga na miyembro ng Philippine Military Academy Matikas Class of 1983. Itong lumabas sa ikapitong pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes nitong Biyernes na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings na ginawa sa ngalan ng War of Drugs ng nakalipas na administrasyon. Ito mano'y ginamit laban sa mga kalaban naman sa politika. Sa pagdinig, inamin ng dating PCSO Chair na si Anselmo Simeon Pinili, isang retired general din at kaklasim ni Barayuga, na nagsagawa ng investigasyon ang kanilang klase upang matukoy ang motibo ng pagbaslang. Ayon kay General Pinili, ang resulta ng investigasyon ay pinagbigay alam kay Senator Go. Ito po, ganun din kay dating Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitain. Ang pagtatanong ni Antipolo Congressman Romeo Acop, isa ring dating Police General at miyembro ng PMA Magiting Class of 1970, tinanong nito si Pinili kaugnay ng isyu ng PCSO na maaaring nag-udyok upang ipapatay si Barayuga. Sumentro ang pagtatanong sa hindi pagkakasundo ni Barayuga at noon ay PCSO General Manager Royima Garma kaugnay ng pagbibigay ng board certificate para sa prangkisa ng Small Town Lottery. Ang naisumano ni Barayuga ay mabigyan muna ng full board approval ang mga sertifikasyon bago niya ito lagdaan. Sinabi ni Acop na ang tensyong ito ay mayroong kinalaman sa pagpatay kay Barayuga. Sa kanyang interpellation, binasa ni Acop ang text message na ipinadala ni Pinili sa misis ni Barayuga matapos ang pagpatay at nabanggit noon ang isang privilege communication ni Pinili, Go at Kitain. Inilarawan ni Pinili si Barayuga na isang opisyal na simple, modest at honorable man. Nagbabala naman ang isang mababata sa namiyembro ng Young Guns Bloc ng Kamara de Representantes sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa pagdagsa ng mga maling impormasyon at mga peking balita sa social media. Ayon kay House Deputy Minority o Majority Leader Margarita Attorney Mix Nograles, dapat ay maging mapanuri ang publiko sa kanilang binabasang balita lalo na at merong mga internet influencers na nagpapakalat ng mga fake news katuwang ang mga troll farms. Partikular ang target ngayon ng mga troll farms sa mga mababatas na sumisilip sa questionableng paggamit ng pondo ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni VP Inday Sara at mga miyembro ng Quadcom ng Kamara na nag-iimbestiga sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, extrajudicial killings sa pagpapatupad ng War of Drugs, ganyan din ang bentahan ng illegal na droga.
Anya kinukuha ng mga sinasabing influencers para ipakalat ang impormasyon at mga disinformation, habang ang mga trolls naman ang nagkukomento at sasabihing naniniwala sila dito upang mapalaganap at umingay sa social media at paniwalaan na rin ng iba. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, bulto naman ng mga smuggled cigarettes magkakahiwalay na nakumpiska sa Sulu at Cotabato City. Detalye ng balita mula kay June Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, June. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Nasa kabuang 900 reams ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa inilunsad na police operation sa Suba, Dato, Barangay Kajatian, Indanan, Sulu. Ayon sa PNP, ang kontrabando ay may market value na 666,000 pesos. Nabatid na habang nagsasagawa ng kanilang routine police visibility, ang Indanan Municipal Police Station personnel namataan umano nila ang nakapile na cigarettes cases sa tabing kalsada at nang suriin. Kabilang umano ito sa smuggled cigarettes na naglipa na sa Mindanao. Wala namang tao ang kanilang inabutan sa lugar at nasa pag-iingat na ng Indanan Police Station ang kinumpiskang kontrabando. Samantala, 12 boxes naman ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Cotabato City na inabandona sa bahagi ng Dato Mukamad Road, Purok Gaper, Barangay o Mother Barangay Tamuntaka. Ayon sa Cotabato City PNP, isang informant ang nagtip sa CPPO kaugnay sa kahinahinalang dumating na kargamento sa lugar na estimated na nasa 444,000 pesos ang kabuang market value na nagawang makalusot mula sa backdoor entry points ng Sulu at Tawi-Tawi at walang kahirap-hirap na nakarating pa ng mainland Mindanao. Wala ring inabutang tao upang mapanagot sa naturang smuggled cigarettes na pawang walang BIR stamps. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nasasawata itong mga illegal na aktibidad na ito ng cigarette smuggling sa Mindanao na ayon sa kapulisan ay nagpapatuloy ang kanilang pag-track down sa mga perpetrators upang masampahan ang kaso at madetermina kung saang bansa gawa itong nasabing smuggled cigarettes na malayang nakakapasok via backdoor entry sa Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak. Nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Okay mga mamis, laundry day today ha. Pwede ho tayong maglaba. Bantayan lang yung biglang buhos ng ulan sa dakong hapon ha. Kunot no ka ba kapag makapit, malakit, kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matinding dimansya based on test sa chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Tacloban Treatment Hub sa HIV/AIDS, ipinapanukala naman sa Tacloban City. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, magupay nga agad Jimmy. Target ng syudad ng Tacloban magkaroon ng treatment hub sa HIV/AIDS. Ito ang sinabi ni Tacloban City Health Officer Dr. Gloria Fabregas. Sa ngayon kasi nag-average na siyam ang nagpapagamot ng HIV/AIDS sa City Health Office na nire-report din sa kanilang tanggapan. Sa isang pulong sa Local Health Board ng Tacloban, tinalakay na i-priority nito magkaroon ng hub para mawala ng stigma ng mga individual na may ganitong sakit. Sa kasalukuyan ng Eastern Visayas Medical Center Tacloban pa lang ang may treatment hub ng DOH sa Rion 8 sa may sakit na HIV/AIDS. Dapat ang City Health Office magkaroon din ng ganitong hub para sa mga Tacloban hindi na pupunta pa sa EVMC. Ang pupunta na lang doon ang mga pasyente mula sa ibang bayan sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat Jimmy. 4:27 ang oras sa buong Kapuluan. Pinuri naman ni Senator Bongo, Vice Chair ng Senate Committee on Finance, ang mga kapwa Mindanao sa inaugurasyon ng Pangil Bay Bridge na nakakonekta sa Misamis Occidental via Tangob City at Lanao del Norte via sa bayan ng Tubod. Ang nasabing tulay ay mahabang 3.17 kilometers na tumatawid sa Pangil Bay. Itinuturing ngayong pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat ng Mindanao at makakatulong upang mapabilis ang pagbiyahe sa naturang lugar. Ayon kay Senator Go, bilang isang taga Mindanao, masaya siya dahil sa malaking kontribusyong ito sa mas lalong pagpapalago ng ekonomiya ng mga magkakatabing probinsya mula Northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula.
Sinabi ng senador na ang pag-aproba, pagpapondo at pagpapatayo ng tulay noon hanggang sa magbukas ito ngayon ay inabot din ng ilang taon at dumaan sa ilang administrasyon na nagsikap na may sa katuparan ng ilang dekadang pangarap ng mga kababayan natin sa Mindanao. Ang Pangil Bridge ay opisyal na binuksan ng Pangulong BBM nitong September 27 kasama si South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa at ilang opisyal ng gobyerno kasama si Governor Henry Umaminal ng Misamis Occidental. Pero yung proyektong yan ay sinimulan noong pang panahon ni dating Pangulong Digong. Doon nangyari yung kaya't ngayon lamang ito nabuksan at in-inaugurate nga nitong weekend ng Pangulong BBM. Idinaosamahan sa Cavite ang ika-24 na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ng Pangulong Bongbong Marcos nitong Biyernes at Sabado. Bitbit ng BPSF ang 1 bilyong pisong halaga ng mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa 120,000 mga Caviteños. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang BPSF ay magpapatuloy ng pag-abot sa mga direkta o pagpapabot ng direktang serbisyo at tulong sa mga Pilipino. Nagsilbi bilang local host ng BPSF ang mag-asawang Senator Bong Revilla at Cavite Representative Lani Mercado Revilla. Katuwang si Speaker Romualdez at may 65 ahensya ng gobyerno na may dalang 235 na mga programa at mga serbisyo. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap din ng kabuang 451 million pesos na cash assistance at 255,500 kilos ng bigas. Mga misis! Ay nako mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 24 na individual na dakip naman sa iba't ibang kaso na may kinalaman sa paglabag sa batas. Yan po'y sa lalawigan ng Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. RH37, Danny, good morning. Sa talaan ng Bataan Provincial Police Office sa tanggapan ni Bataan Provincial Director Colonel Pamertria, iniulat dito na nasa 34 na individual ang naaresto sa iba't ibang paglabag sa batas sa loob lamang ito ng 1 linggong police operation sa Bataan. Sa 4 na naaresto sa loose firearms, 5 piraso ng baril ang nakumpiska. Sa wanted person, 8 ang naaresto. Ang isa rito ay isang most wanted person sa anti-illegal gambling operation. 7 individual naman ang naaresto at nakumpiska rin ang perang kanilang taya at mga parapernalya. 12 naman ang naaresto sa anti-illegal drugs at nagkakalaga ito sa 110,562 pesos. Ang mga naaresto ay pawang mga nakakulong na ngayon at sinampa ng kaso sa Provincial Prosecutor Office. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Kumilang. Samantala, masirap ang alyansa para sa Bagong Pilipinas na bumuo ng line-up ng mga lokal na posisyon kaysa sa national seats. Ito naman ang sinabi ni Navotas Congressman Toby Chanco, ang nagsisilbing campaign manager ng mga pambato ng administrasyon para sa midterm 2025 elections. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Chanco na may mga problema pang kinakailangang maresolba hanggang sa matapos ang filing ng kandidatura bukas na po yan. Binubuo kasi ng kabuang 5 partido ang alyansa na una nang naglabas ng mga ipanlalaban bilang senador sa susunod na taon. Nabiyan ako, nagtatrabaho na kami. Ang talagang mahirap ayusin dyan talaga is yung local eh. Kasi ang daming local candidates, yung bawat partido, siyempre they want to invoke yung equity of the incumbent, incumbent yung amin. So yun, pinag-uusapan natin. Isang karangalan naman ay DILG Secretary Menhor Avalos ang pag-endorso sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Avalos, nagpapasalamat siya sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya upang maging bahagi ng senatorial slate ng alyansa para sa Bagong Pilipinas 2025.
Dahil dito, tiniyak ni Abalos na susuportahan niya ang administrasyon sa panawagang tumulong magkaisa para sa ikabubuti ng bansa. Inanunsyo naman ni Senator Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate para sa kanyang re-election sa 2025 midterm elections. Ilang araw lamang ito matapos na isama naman ng Pangulong BBM sa senatorial slate ng administrasyon ang kanyang kapatid. Sa kanyang video message, pinasalamatan ni Senator Amy Marcos ang Pangulong Bongbong sa pagtatanggol sa kanya at pagsama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nagpasalamat din siya sa Nationalista Party at sa kanyang mga kaalyado kasabay ng hiling ng patuloy na pagtitiwala ng mga ito sa kanya. Pero bilang panganay, pinipili raw ni Senator Marcos na manindigan ng malaya at matatag gaya ng kanyang amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Walang kinakampihang grupo kundi ang taong bayan. Aminado naman ang senadora na hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at politika, ngunit ayaw niya ring malagay sa alanganin ang kanyang nakababatang kapatid na Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw rin naman niyang mag-alinlangan sa kanya ang mga tunay na kaibigan kaya't pinili niya na maging independent. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Ganda Umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga, nananawagan naman si Makati Mayor Abby Binay para sa agarang revisyon ng mga outdated laws o mga lumang batas upang mapalakas ang local government unit sa bansa. Binigyan din ni Binay na ang legislative reforms ay critical sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga local chief executive at mapahusay din ang pamamahala sa grassroots level. Tinukoy ng alkalde ang Local Government Code of 1991 na isang halimbawa ng batas na nangangailangan ng agarang revisyon. Paliwanag ni Mayor Abby, ang kodigo ng lokal na pamahalaan ay nagsisilbing sa layunin nito na maisabatas. Ngunit pagkatapos ng mahigit 3 dekada ay hindi na nito natutugunan ang mga komplikado na modern local governance o pamamahalang makabago. Iginit pa ni Abby Binay, ang mga munisipalidad, lungsod at barangay humaharap sa bagong hamon at kailangan natin ng batas na tumutugon sa kasalukuyang realidad ng public service. Sinabi pa ng Lady Mayor, maraming lokal na pamahalaan ang napipigilan ng lumang batas para sa epektibong paggamit ng kanilang pondo. Dahil dito minumungkahin niya ang revision ng budget allocation system na dapat ay mas pantay-pantay at batay sa aktwal na pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. 36 na makalipas ang alas 4, dalawang wanted na dating rebelde naman na aresto ng kapulisan sa Davao City. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June, may buntag. Kalabuso sa kulungan ang dalawang wanted na dating mga rebelde matapos isinilbi ang warrant of arrest sa pinagsanib na pwersa ng kapulisan at kasundaluhan dakong alas 3:50 ng hapon, Setyembre 29, 2024 sa Paquibato District, Davao City. Ang mga naresto ay nakilalang sina Renato Luguban alias Jose, 53 anyos, dating rebelde, nakatira sa sitio Napu, Barangay Paquibato Proper, Paquibato District, Davao City, na may kasog 3 counts of murder, at Nelson Bautista Jr., 40 anyos, nakatira sa Phase 2 Nursery Site, Kidapawan City, na may kasong rebellion na may recommended bill ban na 200,000 pesos. Ang mga nasabing warrant of arrest ay inisyo ni Honorable Marie Estrelita Rojas, presiding judge ng Branch 17 RTC 11. Sa ngayon, ang mga narestong suspek ay nasa kustudiya ng 1003rd Brigade, Malagos, Baguio District, Davao City para sa wastong disposasyon. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na June Soter. Maganda Umaga, Pilipinas!
Huling araw na ng voter registration ngayon para sa 2025 midterm elections. Kasabay nito muling nagpaalala ang Commission on Elections sa mga Pilipino na pwede pang humabol ngayong araw, habang binibigyan din ito na hindi na ito palalawigin pa. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, wala nang oras para dagdagan pang araw ng pagpapatala ng mga bagong botante dahil magkakaroon na ng ebaluasyon ang Election Registration Board. Bukod dito, simula na rin na niya ng filing ng Certificate of Candidacy bukas, October 1, para sa mga nais kumandidato sa halalan ng susunod na taon. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na meron silang higit na 6.4 million na mga application mula nang magsimula ang voter registration noong February 12 hanggang September 19. Magkakaroon naman ng kauna-unahang nationwide mall voting at early voting hour ngayong 2025 midterm elections. Kapanayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Garcia na kabilang ito sa mahakbang para mas mapagaan ang pagboto sa halalan. Paliwanag ni Chairman Garcia, sa mall voting ay maaaring bumoto sa mga kalapit na mall, habang ang early voting hour naman ay isang exclusive access para sa mga vulnerable sector gaya ng mga matatanda, buntis at person with disability. Tayo po nationwide, for the first time magkakaroon tayo ng mall voting sa buong Pilipinas na kung saan yung mga barangays na nakapaligid sa isang mall, maaaring makaboto na sa mall na yan kung magbibigay sila ng pahintulot at magsasabit sila ng okay. Meron din po tayo kung GP na sa darating na halalan, first time din, early voting hours. So doon sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan, sa mga nagdadalang tao, alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 makakaboto na sila, exclusive. Ibig sabihin, option naman yon, hindi naman yun obligatory sa kanila. Samantala, sa pagdiriwang naman ng Balangiga Encounter Day sa Eastern Samar noong Sabado, kinilala ni Tingog Party Representative Jus Isidre ang katapangan at sakripisyo ng mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan noong 1901. Sa kanyang talumpati, giniit ni Isidre, ang kahalagahan ng kabayanihan ay pinakita ng mga Pilipino sa paglaban sa tinaguriang Balangiga Encounter. Noong 2018, naibalik na sa bansa ang Balangiga Bells na nagsilbing simbolo ng katatagan ng mga Pilipino. Bigyan din ni Isidre ang kahalagahan na matuto sa nakaraan at gamitin ang aral na hatid ng kabayanihan sa kasalukuyan. Iginit din ang mababatas ang kahalagahan ng liderato ng bawat Pilipino at hindi lamang sa mga may hawak ng kapangyarihang pampulitika. Sinabi pa ng mababatas na ang pagdiriwang ngayong taon ay isang paalala na ang bawat Pilipino ay dapat yakapin ang pamana ng ating mga bayani, partikular na ng Balangiga Bells, sa pamamagitan ng pagiging bayani sa kani-kanilang paraan. Abay, gusto ho nating maging bayani, magtanim ho tayo ng kawayan. Diba? At para po sa kalikasan at kabuhayan, magtanim ho tayo ng kawayan. Ay, magandang umaga po sa ating mga suki dyan po sa Bulacan, kay Congador Plato, na talaga namang ang sigasig hong magtanim ho ng kawayan dyan ho sa Bulacan, lalong-lana sa Ipudam at sa Magatnam Watershed. Diba, lubos na natin yung pagbate. Magandang umaga po kay Admiral Mike Ige Rodriguez. Happy birthday, Admiral Mike Rodriguez. Binabati ka ng mga mapitagan. Ayan, si Admiral Mike Rodriguez po ngayon ay nandyan sa Clark City Development Corporation. Happy birthday kay Admiral Mike Ige Rodriguez. Asan yung picture ni Admiral Mike? RHTV, Oo. Isa ho ito sa mga kilabot ng kolehiyala nung siya po ay nasa college pa. Ayan, high school pala. Pero mabait na ho ngayon, Ay, teka pa, ito pa. Happy birthday din kay Ma'am Teresita Torres Parroco dyan po sa Bacolod City. Ayan, ito ay butihing nanay ng aming bossing dito na si Sir Jomay. Ma'am Teresita Torres Parroco na Bacolod City, happy birthday. At teka muna, baka makalimutan ko rin batiin ng happy birthday si Doña Gemma Ablang ng Kidapawan City. Ayan, Ma'am Gemma, happy birthday. Habaan mo po yung aking credit line, Happy birthday kay Doña Gemma Ablang ng Kidapawan City. Ano ba? Congratulations kay Dr. Persida Rueda Acosta. Hinirang naman bilang National Outstanding Women of Achievements in Public
achievements in the field of public service of the year. Ayan congratulations kay Dr. Persida Rueda Acosta. Maraming lumiligaw dito para ikunin sa lineup para magsenator pero ayaw niya. Tama yan ma'am. Kailangan ka pa dyan sa Public Attorney's Office. Ayan Teka, ito pa. Pasay City Wells High School, Batch 81, Class Diamond Matapat, Nara and Sampaguita. Magkakaroon daw po kayo ng reunion November 16 and 17. Bahaba at MB Nature Resort in Calauan, Laguna. Ayan para ho ito sa mga graduate ho ng Pasay City West High School, yung Batch 81, Class Diamond, Matapat at Nara. Ganyan din ang Sampaguita. Ang inyo daw pong grand reunion ay November 16 to 17 in MB Nature Resort sa Calauan, Laguna. Ang mga interesado po pwede pong makipag-ugnayan kay Boy at Malinaw 0927-979-901-63 at kay Doña Paiso sa 920-901-4754. At para sa mga taga-dekada 80, dyan po sa Kinapawan City doon sa mga graduate ng Notre Dame of Kinapawan for boys and girls ang dekada gathering ay sa October 25. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din kay Director Ginger Katabuy ng Net25. Magandang umaga at maraming salamat sa maagang pagtutok. And then sa mga taga-newsroom ng TV5, Director Coral Yosalia. Magandang umaga po sa inyo. Di batiin na rin ho natin ang ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California na maaga din pong gumigising. Actually, patulog pa lang sila. Sir Manny, okay ka na At saka kay Ma'am Cora, si Boss Art at si Ma'am Lida, ang kanilang poging lead singer na si Junior Bao at si Ma'am Lloyd. Good morning po sa inyo. At magandang umaga din po kay Dr. Kim Tan dyan po sa Lucena. Binabati ho natin ang mga taga Lucena. Oo, hindi lang pala mga taga Lucena gustong bumati kay Dr. Kim Tan. Binabati din siya ng mga taga Sariaya, Candelaria, Chaong, San Antonio at Dolores dyan po sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. 58 million pesos na laga ng shabu na sabat naman sa Matnog Port sa Sorsogon. Detalye ng balita mula kay Roel Saldico, RH18. Roel, good morning. Mahigit sa 58 milyon ang halaga ng piniwalaang shabu ang nasabat sa 2 persona sa compound na mismo ng Matnog Port sa Sorsogon na pasado alas 10 ng gabi noong nakalipas na araw. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, may nagbigay mano ng impormasyon sa PNP Tampedeya ukol sa naturang mga droga na manay ibinabiyahe papunta sa Metro Manila. Matagumpay mano itong nasabat ng PNP Bicol at Tampedeya sa Matnog Fort sa Sorsogon kung saan nasa 2 katao ang naaresto na mula pa sa Sharif Aguaca sa Maguindanao. Nasamsam sa mga ito ang nasa 21 piraso ng medium size na plastic sachet na nasa 8 vacuum sealed naman ng transparent plastic sachet na kapwa may mga laman na piniwala ang shabu na may bigat naman sa abot sa 18.5 kilo. Ayon kay Police Brigadier General Dizon, posibleng isang malaking sindikato ang nalabat na ito ng PNP Tampedeya. Nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang 2 sospek nagtagdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos, Roel. Oy, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, sa mga seafarers natin sa mga OFW na pabalik mo ng Pilipinas. Wag na ho kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Subukan ho natin ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulungan po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans at tumataas na rin ho ang kanilang income. Hindi na ho sila masyadong umaasa sa kopra at saka iba pang mga agricultural produce. I-check din po ninyo sa tangerinechocolate.ph yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na mga raw materials ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka.
magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tane, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin sa Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, pero bagamat ito'y gawang lokal, taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na yung maswerteng winner natin ng mahiwagang tunog, si Emil San Pedro ng Imus, Cavite. Ang tiyaga nito, Emil, good morning. Good morning po. Ayan, congratulations, ang galing mo naman. Pangalawang panalo mo ito, di ba? Magkasunod. Magkasunod po. Bali, pangatlo na po. Galing mo. Mula nang mag-umpisa ang mahiwagang tunog. Tutok na tutok yata talaga, Tagal na po nakatutok. Tagal na nakatutok. Anyway, congratulations. Ang tamang sagot po, actually, ayon po kay Doña Mabel Aribe, ay, ano nga ba ito? Yung... Ano tawag mo doon sa iniinit? Emil? Hot compress. Ayun. Hot compress po. Hot compress na pinadaos-oso o kinikiskis ho sa inyong, kaya nga, di ba ang clue natin, gamit din pangkalusugan. Yun yata yung giveaway. Di ba? Gamit na pangkalusugan. Ayan, tapos, nahulaan mo naman yung binigay ko na pala. Binigay ko yung kinikiskis na portable hot compress o hot compress bag sa massage chair. Ayan, Congratulations, Emil San Pedro ng Imus, Cavite. Anong gagawin mo sa premyo? Pabili po ng bigas. Dami naman bigas bibilin mo niyan. Parang gusto mong bigyan ng bigas yung barangay, Anyway, congratulations, Emil, sali lang ulit, Sige po. Okay, congratulations. Pero nakarating na sa iyo yung premyo. Naipadala na po. Naipadala na. Magkano nakarating? 13,000. 13,000. Kita mo, tax-free pa. Grabe, Sige, congratulations, Emil. Tutok lang, Maraming salamat. Si Emil San Pedro ng Imus, Cavite. Yan, Pwede ko kayo sumali kung kayo ginanalo na dati. Dito naman unahan lamang sa pagbibigay ng sagot. Ayan, Ang massage chair pala ay makabagong teknolohiya na mula sa Osaka, Japan. Oo. Pagka meron ka nito sa bahay, yayamanin ka ba? Katulad ni Emil San Pedro. Maganda umaga, Pilipinas! 26 anyos na motorcycle rider patay na makabanggaan ng kasalubong na truck sa Urdaneta City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, Idjika Amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabasan, Idjika Amin. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang motorcycle rider na kinilalang si Christian Paul Corpus, 26 anyos, residente ng Barangay Liit, Santa Barbara, matapos itong magtamo ng malubhang sugat ng makabanggaan ng kasalubong na truck na minamaneho ni John Segundo, 36 anyos, ng Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, naganap ang aksidente alas 3:35 ng madaling araw sa kahabaan ng bypass road sa Barangay ng Kamaliran East, kung saan magkasalubong ang dalawang sasakyan na umano ay pumasok sa linya ng truck ang motorsiklo. Sanhi ng kanilang salpukan at dahil sa walang suot na helmet si Corpus, na puruhan ang ulo nito na naitakbo pa ng City Ambulance sa Urdaneta City District Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ng duty physician na si Dr. Mariel Samudo. Ang truck driver na si Segundo ay nasa kustudiya ngayon ng Urdaneta City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Pajardo, Aristarte, taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga din sa mga taga San Nicolas, Pangasinan. Sa mga suki natin sa Olongapo, magandang umaga, at sa mga suki ho natin dyan sa Japan, ohayo gozaimasu. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4. Ako
Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Masantos siya kabasan, kayon sa ating pong mga kababayan dyan po sa Pangasinan, lalong-lalo na po sa mga taga Binalonan, Pangasinan. Ayan, masantos siya kabasan. Mabata rin naman sa mga taga Bustos. Magandang umaga po sa inyo. Bustos, Bulacan naman. Maganda bang gising nyo? Siguro kayo po yung nakapag-ultabayo. Ang ultabayo po ay ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na sumailalim po sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula pala ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pala napakalakas ho nitong puwersa para palakasin ang ating immune system. Habang tayo natutulog, itinataboy po ng ultabayo ang mga toxin sa ating katawan. Matapos na i-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung PDC naman na nagtataboy sa mga toxin sa ating katawan, tayo yung natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog at nagkakaroon tayo ng panibagong lakas sa kinabukasan. Kaya sa panahon na matindi ang stress, puyat at pagod, subukan ho nating mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Yan din po ay halal certified. Available po yan sa Lazada at Shopee online. Yan, siguraduhin lamang ho natin galing po ito sa Tioxy Self Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Available din po ito sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga po kay Ma'am Dottie Pascual, Ma'am Dottie Molino. Diyan po sa Kinapawan City. Napag-uusapan na lang din po ang Japan. Alam ba niyo na napaka-effective po ng rail system ng Japan? Pagka pala ang rail system nila ay na-delay, dyan po sa Central Japan, na-delay, nag-a-apologize yung management at nire-refund ang ticket ng mga pasahero dahil sa na-late sila ng 45 seconds. Sana all. Di ba? Kuminsan, mabuti sana kung naka-ideal vision ka, nakasalamin ka, gamit ang salamin mong gamit ay galing po sa ideal vision para nakikita mo ng sakto yung oras. Yung iba medyo malabong mata kaya hindi nila napapansin na sila pala yung nadidelay na. Pero sa Central Japan, pagka na-delay ang kanilang railway, nire-refund ang ticket at nag-apologize pa ang management dahil na-delay sila ng 45 seconds. Bakit ho napaka-importante nun? Kasi baka mamaya malate ho yung empleyado yung nagtatrabaho, di ba? Siya naman ho ang mamememuhan.
Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:57, aba si Carla Estrada tatakbong mayor ng Samar. Kaya si Corina Sanchez daw ang papalit sa face-to-face na iiwanan naman ni Carla. Ang balitang yan mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Kumpirmadong tatakbo bilang pagka-mayor sa Samar si Carla Estrada at dahil dito, iiwan niya ang kanyang programa sa Channel 5 na Face to Face. At dahil din dito, napisil itong si Corina Sanchez ang hahalili sa nasabing programa na kung saan ay may ganun ding tema. Pero ang kondisyones, ang gusto nitong si Corina ay bago ang format, bago ang lahat. Kaya naman, inihahanda na ang nasabing programa para sa pag-host nitong si Corina, ang bagong face-to-face ng Channel 5. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. Binigyan din naman ni Senator Amy Marcos ang malaking potensyal ng creative industries ng Pilipinas. Kasabay ito ng paglulunsad ng Presidential Sister na ikalawang yugto ng kanyang programang Young Creative Challenge o YC2, katuwang ang Department of Trade and Industry. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Senator Marcos na pumapalo sa 1.72 trillion pesos ang ambag ng creative industry sa paglago ng ekonomiya ng bansa noong isang taon. Likasan niyang malikhain ng mga Pilipino kaya dapat lamang na posbungin ang kakayahan ng mga ito. Ayon kay Senator Amy, ito ang dahilan kung bakit niya mas pinalaki ang YC2 at isinama na ngayon ang mga estudyante sa elementary at high school. Meron na niyang 7 kategorya ang nasabing programa na pwedeng salihan, kabilang ang songwriting, screenwriting, playwriting, graphic novels, animation, game development at online content creation. Habang ang dinagdag namang kategorya para sa elementary at high school ay songwriting edition, short story writing, graphic novel making at online creation. Naniniwala si Senator Marcos na kayang-kaya ng creative industries ng Pilipinas na makipagsabayan sa buong mundo dahil sa natatanging talento ng mga Pilipino. Bad news sa mga motorista. Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo inaasahang ipatutupad bukas. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero ng Department of Energy, tinataya ng mga oil company ang 30 centimos hanggang 60 centimos kada litro na dagdag sa presyo ng gasolina. Habang maglalaro naman sa 65 hanggang 90 centavos per liter ang magiging pagtaas sa kada litro ng diesel. 40 hanggang 50 centimos naman ang sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga sanhi ng upward trend sa presyo ng mga petrolyo, ang tumitinding tensyon sa Middle East at pagbaba ng global supplies ng langis. Ito na ikalawang sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng krudo matapos ipatupad noong September 24 ang 1.20 na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, 20 centimos sa kada litro ng diesel at gasolina. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:01. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Muli magandang umaga Pilipinas. Bukas na ang longest sea crossing bridge sa Mindanao. Ito yung Pangil Bay Bridge na kumukonekta sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng tulay at inihayag ang kahalagan nito sa mga taga-Lanao at Misamis Occidental. Ang 3.17 kilometers na tulay na ito ay may 2-lane traffic road na may kapasidad na hanggang 62 tons. Ayon kay Lanao del Norte Governor Imelda Dimoporo,
Makakatulong sa paglago ng mga negosyo, agrikultura, edukasyon, turismo at ekonomiya ang pagbubukas ng naturang istruktura. Nabatid na noong 1998 pa pinag-aralan ang paggawa ng tulay. Sinimulang itong itayo noong Pebrero ng 2020 gamit ang modernong Korean Bridge technology. Congratulations kina Governor Henry Ominal at Governor Imelda Nimaporo dito po sa bagong tulay na ito. May alok naman na 20 milyong pisong reward ng gobyerno sa sino mang magbibigay ng impormasyon upang maaresto ang mga smuggler at mga hoarders ng agricultural produce. Kasunod dito ng paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos na Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Alinsunod sa bagong batas, ikinukonsidera ang economic sabotage kung ang makukumiskang produkto ay aabot sa halagang 10 milyong piso. Binigyan din naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa habang buhay na pagkabilanggo ang kakaharapin ng sinumang mapapatunay guilty sa smuggling at hoarding. Boardwalk sa ibabaw ng flood control project sa Valenzuela, pinuri naman ni Senator Francis Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RH 28. Raymond, good morning. Pinapurihan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang pamunuan ng lungsod ng Valenzuela sa itinatag nilang boardwalk sa ibabaw ng flood control project. Ayon kay Tolentino, magandang innovation ang ginawa niya na Mayor Wes Gatchalian dahil hindi lang nabigyan ng magandang espasyo para maglakad ang mga senior citizen, kundi nabigyan din ng lugar na makapagdisikleta at mag-ehersisyo ang mga residente na hindi natatakot sa mga humaharurot na sasakyan. Para sa senador, pwedeng ihemplo ito para sa Galing Pook Award na maaring tularan ng iba pang local government unit, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya. Sabi ni Mayor Gatchalian, binuksan sa publiko ang proyekto noong September 21 na may habang 1.5 kilometro sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Binabagtas nito ang mga barangay ng Koloong, Tagalag at Wawang Pulo. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond. Ay magandang umaga sa mga taga Rodriguez Rizal. Maulan daw doon ha. Birthday din pala ngayon ni Angela Mancelita. Mukhang may magpapa-Jollibee ha. At teka muna, kung namang problema ho kayo sa baha sa inyong mga lugar, paano kayo yung bahay, yung mga housing projects na flood-free? Yung mga proyekto po ng Westchester Realty Corporation, sabi nga ni Malu Cabral, yung Sibera Mabalacat, nakakatuwa dahil talagang hindi binabaha. Pinakamura po itong ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Matakin ho ninyo, pag nag-down ho kayo ng 20,000 pesos sa all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya? Ang gagawin ho ninyo, makikipag-ugnayan lamang kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. 506, dinipensa naman ng Department of Transportation ang nakaambang singil sa Ninoy Aquino International Airport kasunod ng rehabilitasyon sa paliparan. Ay kay Transportation Undersecretary Bobby Lim, simula taong 2000, hindi nagbago ang rate sa NAIA sa kabila ng pagtaas ng inflation. Ibig sabihin, 24 na taon nang hindi nagbabago ang airport fee sa NAIA. Paliwanag pa ni Lim, naka-outline sa ilalim ng MIAA Administrative Order No. 1 Series of 2024 ang bagong rate na. Bago pa rin niyan ito ilabas, nagkaroon naman ng public hearing, maraming konsultasyon at mga diskusyon kung saan ipinaliwanag ang mga pagbabago sa rate na sinusundan ng pag-aproba ng MIA Board at ng Transportation Secretary. Naunang sinabi ng bagong operator ng NAIA na New NAIA Infra Corporation na sa September 25 ay patutupad na ang airport fee adjustment. Ay magandang umaga nga pala kay Don Ramon Ang ha.
RSA. Yan po sa NAIA. Nabuksan nyo na ba yung pangalawang gate? Na pinasasakala ko talaga ang kingpin dyan eh. Yung RSA, meron pa palang isang bigatin. Ang takin nyo, nakakuha ng ang tawag dito, TRO sa korte. Kaya lang, pinahihirapan po nito ang taong bayan. Patay ang 6 katao habang kritikal ang kondisyon ng isa pa sa sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, kabilang sa 6 na nasawi ang 2 bata at 1 buntis. Unang sumiklab ang apoy alas 3:50 na madaling araw sa ikalawang palapag ng 4-story na bahay sa Camba Street, corner Ariarian Street sa Barangay 25. Lumabas sa investigasyon na mahimbing na natutulog ang mga nakatira sa nasunog na bahay dahilan upang matrap sila sa loob. Napula ang sunog na kung alas 5:14 na ng umaga kung saan hinihinalang nagsimula ang apoy sa problema sa electrical wiring. Kaya nga po ang rekomendasyon ho ng mga electrical engineers ho natin, dapat taon-taon ho talaga, chinecheck ho natin yung mga linya ng ating kuryente, lalong-lalo na pagka medyo may kalumaan na po yung ating mga bahay. Nang sa gayon, nakakasiguro ho tayo na siya, hindi nasira sa paglipas ng panahon. Alam naman natin dito, mainit ang panahon dito sa atin pagka summer eh. Nakaka-contribute ho yan sa paglutong ho ng balot ho ng linya ng ating kuryente. Yan ha? Ay, sus may Ginoon. Trahedya naman ito. Iimbestigahan na rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ang alegasyon na espiya ng China ang dating Bambantarlac Mayor na si Alice Guo. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, kailangan munang ng verifikasyon ng mga ebidensya na nag-uugnay kay Guo bilang Chinese spy. Nakikipag-ugnay na ang PAOK sa Armed Forces of the Philippines at sa mga counterparts sa ibang bansa kaugnay ng seryosong aligasyon. Pag-amin ni Cruz, ilan sa mga dokumento na iniuugnay kay Guo sa ngayon ay ngayon niya lang din nakita. Una rin lumutang sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ng Biyernes ng gabi ang isang documentary video ng Al Jazeera kung saan inamin ng confessed Chinese spy na si She Shijiang na siya at si Guo ay espiya na handang iala ang buhay sa China Ministry of State Security. Kaya lang ang problema nitong si Shijiang, mukhang sumasakay lamang po sa issue para makatawag ho ng pansin. Maganda umaga, Pilipinas! Itinanggi naman ni Alice Guo na siya ay isang Chinese spy sa Pilipinas. Ito ay matapos ipakita ni Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario ang video documentary ng Al Jazeera ukol sa isang Shi Shijiang na isang manong kapwa Chinese spy ni Guo. Sa naturang video, pinapakita ang larawan naman ni Guo o ni Gu Waping o Alice Guo kung saan tinawag siyang state agent ng China. Sa parehong video, pinayuhan din ni Shijiang na sabihin ang katotohanan upang hindi na matulad sa kanya na nakakulong ngayon sa Thailand at takot nang bumalik sa China. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy. Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature. Samantala, kita ang tila pagkainis na ni Alice Guo sa mga tanong ng mga mababatas habang mariing pinabubulaanan ang mga alegasyon at iginiit na mahal niya nga ang Pilipinas. Saying that hindi mo kilala at dedemanda mo. Ano naman mabe-benefit din nitong si She Shijiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy.
Okay, relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? Para mabawasan ng init ng ulo natin, alamin natin ang sitwasyon kaugnay po ng bagyong Julian. Ito na po may potensyal na maging super typhoon. Dan Villamil wala sa Pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning. Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Huling namataan yung sentro ng mata ni bagyong Julian dito sa coastal waters o sa mga dagat baybayin ng Balintang Island sa Maykalayan, Cagayan. Isa pa rin itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 155 km per hour at pagbukso na umaabot sa 190 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw westward or pakanluran sa bilis na 10 km per hour. As of 5 a.m. nakataas itong tropical cyclone wind signal number 4 sa Batanes at sa northern portion ng Babuyan Islands, dito sa Babuyan Islands at Calayan Island. At signal number 3 naman nakataas sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Signal number 2 sa rest of Mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 sa areas ng Ilocos Sur, La Union, Buong Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, sa northern at eastern portions ng Nueva Ecija at Pulilio Islands. Kaya sa mga lugar na ito, especially sa mga lugar dito sa extreme northern Luzon, maghanda tayo dahil inasahan natin na for this day mararamdaman pa rin natin yung hagupit ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Julian. And in terms naman sa mga rainfall ay mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Julian, most of northern Luzon for today, ito na yung peak ng ito yung peak na kung saan mararanasan natin yung mga malakas na pag-ulan ng bagyo, especially nga dito sa areas ng Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Posible tayong makaranas dyan ng intense to torrential rains. For Metro Manila and most of Luzon, makaranas naman tayo ng mga kaulapan na sasamahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At sa kalagayan naman nating karagatan, may gale warning rin tayo naka-issue dito sa seaboards ng Northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyang pandagat sa areas na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makaranas ng napakaalong karagatan dala ni Bagyong Julian. Sir Angel? Maraming salamat na Dan Villamil wala sa Pag-asa, pero dapat vitamin C dagdagan nyo dahil puyatan pa rin tayo. Teka, yung paparating na sama ng panahon, in any way, may chance bang pumasok din ng par? Opo, ito pong si Tropical Storm Jebi, no? So malayo po ito sa ating bansa, hindi rin po natin inaasahang papasok ng ating par, wala rin po magiging epekto sa atin. Thank you, Dan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Good morning. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga berbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Uy, magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona, ha? At mga poging kumadrona. Ginagamit po ang family rubbing alcohol for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga din po sa mga tagagasan Marinduque. At saka ay birthday pala ni Rene Clemente. Binabati ka ni Kuya Hinaro, ha? Oras sa buong kapuluan, 16, makalipas ang alas 5 ng umaga. Sir Angel, magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Una, samantaling ko yung pagkakataon, muli mapaalalahanan ang ating mga babagal-bagal pang kababayan. Huwag naman. Hinusgahan ka agad natin, baka busy lang, na humabol pa sa last day ng registration ngayong araw na ito. Chairman. Tama po kayo, Sir Angel. Siyempre ngayong araw na ito yung last day, ha? Talaga namang better late than never. So yung mga iba na hindi pa nakakapagparehistro, magpapatransfer ng registration o kaya magpapa-reactivate ng kanilang registration. Baka naman may babaguhin din na datos sa kanilang registration. Pwede pong gawin yan hanggang ngayong araw na ito. Bagamat, Sir Angel, meron tayong mga ilang lugar dyan sa bandang norte na kung saan dahil nga may bagyo
at malakas ang ulan, pinagkatiwala natin sa ating mga regional directors ang pagdidesisyon kung ito ay hindi sila magkakaroon o hindi itutuloy yung araw na ito ang registration, at kung saan di magkakaroon tayo ng additional na araw ng registration. Doon lang naman yan sa mga lugar na binabagyo o sinususpinde ng local government units ang kanilang mga pasok. So hindi na kinakailangan ng desisyon ng approval ng board ng buong komisyon. Ako, NBank. Ng NBank. Kasi kung yes po. So ang ginawa natin, pinaubaya natin sa mga regional directors natin, yung pagdidesisyon kung kakailanganin na hindi matuloy ang registration sa araw na ito kahit kahuli-huli ang araw kung talagang malakas ang ulan at mismo yung LGU nagsuspend ng mga pasok, pribado man o sa gobyerno. Ilang araw ang extension? Kung sakali po isang araw lang. Isang araw lang. Ang problem lang po kasi namin talaga, kung kaya naman hindi nagdidesisyon yung mga regional directors namin na magkansela ng araw ng ito ng registration, ay sapagkat kung i-reset kasi magkakasabay din bukas yung filing naman ng Certificate of Candidacy. At medyo komplikado sitwasyon yan dahil siyempre dalawang trabaho ang gagawin ng mga tao namin sa field kung sakaling pagsasabayin yung dalawang aktibidad na yan. Tsaka wala ng online ha? Tapos na yung online noon pang 25, di ba? Last week. Tama po. So, yan. Yung pong reactivation na pwede sanang gawin online ay natapos na po noong 25 at hindi po na natin yun pinigyan ng pangalawa pang extension. Okay. So bukas naman, filing na ho ng candidacy. Ano yung kinakailangang, meron bang mga requirements na dapat nilang magawa prior to filing of Certificate of Candidacy, Chairman? Wala naman, Sir Angel, kailangan lamang yung tamang forma ang kanilang gamitin. Kasi minsan meron kasi pagkakataon, nag-file affidavit. Hindi po yun ang tamang forma ng ating pong Certificate of Candidacy. Available naman po yan sa ating website, sa ating mga local COMELEC. Yung mismong forma, pwede i-xerox yan. Hindi kinakailangan yung mismo talaga original na printed. At siyempre, yung i-accomplish natin na Certificate of Candidacy, dapat lahat ng items doon mapilapan, mapanotaryo, may documentary stamp at siyempre dapat makatotohanan ang lahat na isasama natin dyan. Kung hindi, pwede kayo makasuhan ng misrepresentation. Okay, documentary stamp. May guidelines ho kayo sa paggamit ho ng documentary stamp, Chairman? Wala naman po, Sir Angel. Alam naman natin, yun ay nabibili natin minsan sa Treasurer's Office ng munisipyo o ng City Hall. Yung iba dyan kasi minsan pinapakyaw. Huwag naman po sana dahil Sir Angel, yung iba naman, paano makakabili ng documentary? Sabi naman po ang purpose lamang natin. Kahit paano ay makapagpapatibay yan bilang isang opisyal na dokumento yung mismo Certificate of Candidacy. So per application ang documentary stamp? Pagka po, hindi po. Kapag halimbawa kayo ay isang kandidato, more or less ang documentary stamp ay yun lang mismo original ng Certificate of Candidacy. Kung halimbawa po, yung iba ay 6 na kopya. Yung iba naman, mas dadagdagan ng kopya. So kung halimbawa po naging 10 ang kopya ninyo, yung isang kopya lang doon, may documentary stamp. Yung iba naman pwedeng Xerox na lang na ng documentary stamp. Yung Xerox ng original. Yung pong CONA, Certificate of Nomination and Acceptance, ako naman payo ko lang sa iba, ay mas magandang lagyan na rin ng documentary stamp. Yung original ng CONA. Pero hindi po required yun. Yung Certificate of Candidacy lang naman na required na may documentary stamp. Kailangan ba talaga may CONA? Kung may partido ka? Kung may partido po, kinakailangan ma-reflect. Kasi kung halimbawa po, nilagay nyo yung pangalan ng partido doon sa items sa Certificate of Candidacy. Pagkatapos wala namang naka-attach na Certificate of Nomination and Acceptance, kayo po i-consider ng COMELEC bilang isang independent candidate. Dapat i-attach, Sir Angel, ang mismong CONA sa Certificate of Candidacy. Alin nyo, medyo masalimuot ng araw na ito, no? Kasi kasabay din ng filing ng mga nominees ng party list, di ba? Bukas pala. Magkakasabay po, tama po. Kaya medyo madami-dami talaga yan mula October 1 to October 8, Sir Angel. Pero siyempre hindi natin naisabay yung filing ng candidacy para sa Bangsamoro na mangyayari sa November 4 to 9 dahil nga sa pagkakadesisyon ng Korte Suprema doon sa Zulu na ito ay inihiwalay sa Bangsamoro. Okay. Party list muna tayo, Chairman.
Doon sa 10, di ba may CONA para sa mga kandidatong may partido. Paano ho sa party list? Tama. Sa party list po ay magkakaroon ng certificate of nomination na yung mismong partido at siyempre mayroong mismong acceptance of nomination na tinatawag naman sa bawat nominado o bawat miyembro ng yung mga nominees ng partido. 10 po yung isasubmit ng bawat partido, sectoral organization pagka i-final po ito mula October 1 to 8. Paano natin may iwasan yung mga nangyayari noon na sa isang party list, magkakaiba, may isang set dito, may isang set dito. May iwasan na ba yun ngayon yan, Chairman? Hindi po, Sir Angel. Sadya po talagang meron na magpa-file na 2, 3 grupo sa isang partido. At pagka po nagkaganon, later namin nare-resolve yan. Ang tawag natin dyan ay intra-party dispute. I-resolve po natin yan bago man lang mag-eleksyon o kung hindi man minsan, dahil nga sa tumatagal yung kaso, nagbabalitaktakan yung mga grupo yan. Minsan po hindi ka agad, Sir Angel, nagkakaroon ng case, nagkakaroon ng proclamation. So, minsan nakapag-assume na ang lahat, yung iba ay hindi pa dahil nga sa nire-resolve pa yung kaso ng mga may gulo sa partido. Pero di ba dapat nag-submit din sila na Certificate of Authorized Signatories? Kung titingnan natin yung guidelines natin, yung rules na pinromulgate natin, mapapansin po ng lahat na ito'y pang political party. Kung mapapansin po, hindi kami nag-require para sa mga organization, sectoral organizations, para sa party list. Subalit, magagaling yung ibang party list. Sila po ay nagko-comply pa rin, Sir Angel, para ipakita na talagang ito lang ang aming authorized signatory upang kahit paano, walang basta-basta makapag-file ng ibang grupo o ibang tao. Tama po. Yung iba po nagpa-file, Sir Angel, ng mga authorized signatory. At yan naman po, tinatanggap pa rin ng aming law department para kahit paano, yung compliance na yan, ma-record din ng opisina. Kailan ang deadline ho nun, Chairman? Dapat ngayong araw na ito, Sir Angel, ang deadline ng filing ng authorized signatory. Makahabol, siyempre hanggang bukas para sa filing ng lahat ng certificates of candidacy, certificates of nomination. Para maiwasan nga naman yung conflict, Kasi baka mamaya, diba, may gusto lang manggulo. Diba? Para, hindi naman yung ground ng disqualification, diba? Ng partido? Hindi naman. Hindi naman po ground dyan bilang paraan para ikad sila yung accreditation ng political party o ng sectoral organization. Okay. Ilan lamang ho ang pwedeng pumunta sa... Kasi ang problema ho natin, yung senador at saka mga party list, lahat sa central office, di ho ba, Chairman? Lahat po ay sa Manila Hotel, sa tent ng Manila Hotel. Manila Hotel! Ang filing ng para sa senador at saka sa party list, sadyang ginawa po namin doon dahil yung po sa opisina, siyempre, medyo maliliit ang espasyo. Kakailanganin doon sa medyo malaki-laki. Dahil pagka nagkasabay-sabay, Sir Angel, at pagkatapos, siyempre, yung security ay kinakailangan makontrol natin ang pagdagsari ng mga tao, supporters ng mga kandidato. Ang isang kandidato ay pwede lamang magdala ng 4 na kasama papasok sa mismong lugar kung saan magkakaroon ng filing ng candidacy. Sino yung 4 na yon, Chairman? Bahala sila. Bahala na po sila kung sino. Kahit sa party list, kung sino man yung 4, kung 5 sila halimbawa, ay nasa kanila na po yan kung sino po ang isasama nung mismo magpa-file ng candidacy. Kailangan ba na nandun yung nominee? Hindi po. Hindi naman. Isa lang. Kaya po, hindi pwede nga pong pinaka-authorized o kaya pinaka-presidente o secretary general o chairman lang nung mismong partido o sectoral organization ang magpa-file nung mismong certificate of nomination at saka yung acceptance. Ayan, klaro ha. So, hindi kinakailangan lahat kasi baka mamaya buong barangay yung bitbitin na naman eh. Di ba yun yung nagiging cause ng traffic eh? Opo, at siyempre kapag ka po sumobra doon sa pinrescribe natin bilang, yung pong iba ay nasa isang area lang doon sa malapit sa Manila Hotel upang kasi hindi sila makakapasok lahat. Yung security po namin na arrangement dyan, mga 300 Philippine National Police ang ginamit namin sa labas ng hotel upang makontrol din yung bilang ng mga tao na pwedeng makalapit sa hotel area. Buti, ang lakas niyo sa Manila Hotel paano yung mga turista, Chairman? Paano yung mga mag-check-in? Tuloy pa rin po.
Tuloy naman. naman kasi yung pong, kung yung mga nakapunta na doon sa Manila Hotel area, yung po kasing tent nila ay nasa kaliwa nung mismong entrance ng hotel. Ibang entrance. Hindi po, hindi naman kami makakaistorbo doon sa mismong sa mismong mga tao na pumapasok mismo sa hotel. Saan ho ang entrance, sa likod? Hindi po, meron po sa kaliwa, sa kaliwa mismo ng hotel, yung tent. Yung po sa harapan ng tent, meron pong entrance mismo yon. Okay. Sige. Hanapin na lang ng mga mag-a-apply. Ba't ko ba ituturo pa sa kanila kung saan? Anong oras ang bukas, Chairman? Ay, exact po alas 8, magbubukas yun bukas at matatapos ng alas 5. Sa bawat hapon, pagkatapos po ng pagpa-file ay meron po tayo lagi ibibigay ng mga announcement or information, lalo na po sa mga miyembro ng media upang sabihin sino ba talaga ang nag-file ng maghapon na yan. Alam niyo po, yung bilang ng mga media na talagang mag-monitor bukas hanggang sa 8 ay naku Sir Angel, 120 po kami ang amin pong nakalagay. Nagpa-credit? Sumusobra po, sobra po talagang grand event ang filing ng Certificate of Candidacy. Namumblema kami kung paano ma-accommodate ang lahat ng miyembro ng media. May space ba para for interview kung sa labas na? Meron po. Nandun po lahat sa loob. Nilagay po natin lahat sa loob. Pagka-file ay merong isang lugar, yung stage kung saan yung mga magpa-file ay pwede magpa-interview na kausap ng mga miyembro ng media. Good luck, Chairman. Baka unang araw pa lang, isang katerbang nuisance na naman yung magsitungo dyan, ha? Yung panggulo lang sa... Huwag naman, di ba? Bigyan nyo naman ng kapaguran din ho yung mga taga-Comelec. Di ba? Ano naman natin? Sir Angel, ang maliwanag Sir Angel, lahat ng certificates of candidacy, basta in proper form at mga notaryo, may doc stamp, kahit sino pa siya, tatanggapin po namin yan. Sa buong Pilipinas, wala po kaming choice, sapagkat yan po ay ministerial duty ng Commission on Elections. Wala po kaming discretion kung sinong tatanggapan at hindi. Yun nga, kaya nga kami na ho nakikiusap. Kung kayo ho naman, palagay nyo, wala naman talaga kami capacity, panggulo lang. Utang na loob, huwag na kayong manggulo. Di ba? Kadalasan sa first day yan, kung hindi last day. Di ba? Ako talaga naman may kanya-kanyang, may bathala, naniniwala sa mga buwan at bituin. Sabi ng mga duwende kaya sila pinag-file ng kanilang candidacy, ay tatanggapin pa rin po namin ang kanilang candidacy. O nga naman, baka isumpa ho kayo ng duwende pag hindi nyo tinanggap. Okay, pwede ho ang banda sa labas. Chairman. Ang alin po, Sir Angel? Yung mga banda, yung iba talaga naghahakot, may banda po. Ako. May ati-atihan pa yan, kalimitan. Pero meron pong isang area lang hanggang doon lang sila. Sa isang area na yan, atin lang pong pakiusap kung medyo may mga magpa-file na sana magkakainitan. Isang kasi, alam niyo, mga supporters, pagka nagkakainitan, sa pagtatambul-tambul pa lang, o kaya yung mga pagsisigaw-sigawan, ay dyan nagkakaroon ng harasan o minsan ng gulo. Ay sana po iwasan yung mga bagay na ganyan. Umuulan, sige kayo, magkasipon na kayo. Okay so good luck Chairman ha. At padagdagan nun natin, padagdagan nun ninyong vitamin C ng mga taga-Comelec yung araw na ito hanggang bukas. Hindi, hanggang 8 di ba ang filing? Opo, hanggang 8 at 2 linggo pagkatapos ng 8 ilalabas po namin ang lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato sa ating Comelec website. At saka doon ho sa party list, kung ano yung sinumitin nila, yun na yung final. Wala nang babaguhin doon. Opo, wala na pong baguhan yun. At pagka natapos ang 8, walang substitution of candidates. Yan na po yung ating nilagay sa guideline. Pati ho sa local at saka sa senatorial? Wala na? Po, pati po sa local, wala na pong palitan except na matay o na-disqualify yung kandidato. Ayan, klaro ha. Anyway, good luck Chairman. Anyway, salamat po, Sir Angel. Kung may mga announcement po kami, bukas ho ang DCRH anytime, ano? Para maiparating ho natin, lalong-lalo na yung paalala para ho sa mga pasaway. Ha? Thank you, Chairman. Ingat po kayo. Magandang umaga. Sir Angel, mabuhay po. Mabuhay po, magandang umaga. Ang Chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Good luck sa mga taga-Comelec, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. 36 na makalipas ang alas 5 na umaga. Payo ko ho sa mga taga-Comelec mag-ultabayo, ha? Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay makatutulong ho sa inyo para mapalakas ang inyong immune system, ha? Ang ultabayo po ay nagtataglay ng postbiotic with Lactococcus lactis strain plus
plasma na postbiotic po ito na inaral po ng napakahabang panahon dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabio nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At pagpasok po ng Ultabio o ng postbiotic sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung commander ng ating immune system. Kaya naitataboy po yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, kinabukasan, magandang gising mo, magandang mood mo. Kaya para ho sa mga araw-araw kumakaharap po sa stress, pagod at puyat, mag-Ultabio. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Ito po ay available din sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo galing po sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text po sa 0917-110-6580. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho, matindi ang puyat, pagod at stress na ating kinakaharap pa ang ating pong kasanggaang Ultabio. Available po ito sa lahat ho ng mga butikang ating nabanggit. Pero huwag ho natin kalimutan ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo ha? Boss Mike Lee ng Toyota Alabang. Maganda umaga din. Belated happy birthday kay Asek Egay Galbante. Binabati ka ng mga batang San Miguel. Lalong-lalo na si General Charles Calima at si General James Brillantes. Belated happy birthday kay Asek General Egay Galbante. Ayan. Ay, padala natin si General Galbante ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, mga MSMEs na ho sila. Nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Gawang lokal yan, but taste and looks global. Dahil yan po ay suportado ng DTI at ng Department of Science and Technology. Kaya doon sa mga kababayan natin dyan sa abroad, pag uwi ho ninyo ng Pilipinas, huwag na ho kayo magbaon ho ng imported na tsokolate. Dahil sabi nga ni Dr. Helen Tan, itong ating tangerine chocolate, gawang lokal, pero lasa at mukhang taste and looks global. Ayan, ano mukha? Talagang ang dating pang-international. Available po sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ay available sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Nagtataasan na rin po ang presyo ng gulay sa Marikaban Public Market sa Pasay dahil daw po sa mga sunod-sunod na bagyo. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Sabay-sabay na nagtaasa ng presyo ng mga gulay dito sa Marikaban Public Market, Lungsod Pasay. Hanggang 60 hanggang 70 pesos ang ininahal ng ilang gulay. Kagaya ng chicharon na pumalo sa 520 pesos ang kada kilo mula sa 450 pesos noon. Sipa rin sa 170 pesos ang kada kilo ng labanos mula sa 110 pesos habang 140 pesos naman yung mga karot mula sa dating 120 pesos. Nagmahal din sa 220 pesos ang kada kilo ng bagyo beans mula sa 200 pesos ang kada kilo. 95 pesos naman yung petsa bagyo mula sa 80 pesos ang kada kilo habang 200 pesos na yung siling pansigang mula sa 190 pesos noon. Pare-pareho namang nagmahal ng 5 piso ang kada kilo ng sayote na nasa 55 pesos na ngayon. 90 pesos naman yung kamatis, 75 pesos naman yung kada kilo ng kalamansi. Isinisi ito ng mga vendor dito sa pamilihan sa sunod-sunod na pamamerwisyo ng mga bagyo at sama ng panahon sa mga taniman, lalo na raw doon sa mga lalawigan. Inaasahan na nilang bukod sa mga bagyo ay itutulak din ang pataas ang presyo ng mga gulay ng papalapit na kapaskuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Welcome back, Giselle. Oy, sa mga taga-barangay 125 Grace Park, Caloocan, lakasan nyo ng inyong mga radyo at nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Pagpapatupad ng Magna Carta for Seafarers, so tutukan ng trabaho party list. Detalye na balita mula kay Edgel Paro sa RH52. Edgel.
Napapanahon man para sa Trabaho Party List ang pagpasa ng Magna Carta for Filipino Seafarers, layunin pa rin ng grupong tutukan ng pagpapatupad ng batas upang mapagaan ang buhay ng mga marinong Pinoy. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, dapat itong bantayan sapagkat may mga provision sa batas na tinututulan ng ilang grupo ng marino. Kasama rito ang pangangailangang mag-post ng execution bond kapag nanalo sa kaso ang marino habang nag-a-appeal ang ship owner o manning agency. Dagdag ng Trabaho Party List, babantayan din ito ang prosesong pagdadaanan ng mga marino upang makapag-claim ng kanilang mga benepisyo. Paliwanag ni Attorney Espiritu, maaaring mahirapan ang mga marino na maklaim ang benepisyo sabalit kailangan nilang patunayan kung ang kanilang sakit o sugat ay dulot ng trabaho. Dahil dito maaaring mapilitan ng mga itong lumapit sa mga abogadong malaking maningil para sa legal services, bagay na tututukan ng Trabaho Party List tulad ng pagbuo ng grupo ng mga abogado para makapaghandog ng libreng legal assistance sa mga marino. Noong nakaraang linggo, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta for Filipino Seafarers na mahalagang hakbang para sa grupo kaugnay ng proteksyon sa mga mandaragat na Pinoy. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Advance happy birthday kay Lolo Orlando Bombon. Happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Mga taga-barangay 125 Grace Park, Caloocan, nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na inyong mga TV at radyo. Samantala, para ho naman sa mga taga-Binangonan Rizal, may puntahan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Meron ho silang townhouse na Bianca. 2-story na bahay po yan with balcony. Na 2 hanggang 3 ang bedroom. Pwede ho ninyong i-avail ito through Pag-ibig Financing. Less than 20,000 pesos ang monthly amortization. 30 years to pay. Tawag na ako kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ang kagandahan nito, pag labas ho ninyo ng balkon sa umaga, ang sasalubong po sa inyo, magandang simoy ng hangin at magandang tanawin. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! 49, makalipas sa alas 5 ng umaga. Kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Ay, Professor Andy Pereira, ingat ho sa inyong biyahe pabalik ho ng Maynila. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga po kay Justice Max De Leon. Maaga rin pong nakatutok ngayon. Meron ng winner si Sherwin Alparo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning, Sherwin. Sherwin. Yes, Angelo, magandang umaga. Wala muna tayong Zoom. Hindi na naman makakonect sa internet. Ewan ko ba ang internet, palagi may problema. Pero, may problema rin tayo. Biglang dumating na sasakyan dito sa location natin. House to house. Paano mo kuya? Melanio, Maranya po. Kuya Melanio, ano to? Personal na private vehicle. Hindi po, grab po ako. Grab ka. Pero meron siyang monitor. Meron siyang Android TV sa loob. At pinanonood niya, DZRH. Patay mo palagi ka nakasunin. Opo, araw-araw po. Araw-araw. Naku, dahil dyan, bigyan ka namin ng DZRH merchandise item tsaka ng sticker ng DZRH muna. Okay po, salamat po. Ayan. Oo nga naman, kasi house to house tayo ngayon eh. Oo, next Friday pag Friday, stickering tayo. Friday ka sa mga abot po. Pag nakaabot ka, makakakuha ka rin ng premyo na malaki. Andali puntaan naman natin ito. Angelo, pero mo, tuwing umaga, nagsusunin din daw siya sa DZRH. Naka-DZRH siya sa kanyang cellphone. Sa DZRH, si Angelo Palmores at Pakalma. Diyan ko po. Lagi pinakiking sa pangalan niyo po, Tatay. Eduardo Gonzales po. Tatay Eduardo, taga dito sa Barangay 125. Dito yan sa may Grace Park, Caloocan. Sa 6th Avenue. Ito yung sa Banal Road, no? Banal. Kaya pala banal kayo, simbahan yung katabi ng bahay nila. Ito yung simbahan ng
Banal. Simbahan ng Banal? Apo. Ano pa? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Yun. Kaya mga banal talaga nakatira dyan eh. Oo, dito siya nakatira sa iskinita rito sa gilid ng simbahan. At tuwing umaga, nandito siya sa labas, nag-aabang-abang. Dahil nga, baka dumaan daw hindi DZRH. Mantangin mo, abutan natin ito, naka-cellphone, nanonood. Malakas siya magdasal. Malakas, effective ang dasal niya. Oh. Radyo. Ang paborito niyong radyo, DZRH daw. Kaya naman, dahil paborito mo DZRH, meron kang 1,000 pesos. Ay, salamat po. Maraming salamat. Malakas magdasal, merong 1,000 kagad. Siyempre, meron ka rin grocery bag mula sa DZRH at DZRH merchandise. Salamat po. Maraming salamat din po sa inyo sa patuloy niyong pakikinig sa DZRH for making us number 1 sa Recess Center, Metro and Mega Manila Survey. Salamat po. Marami Number 1. Number 1! Yes, na radyo, di ba? Dahil number 1 ang DZRH, kami po nagpapasalamat sa inyo. Mula pa rin din sa may Grace Park, Caloocan. Sherwin. Yes. Isang tanong lang kay Kuya kasi mainit ang politika ngayon eh. Oo. Kuya. Oo, tanong lang ha. Sino ang kandidato nyo sa darating na eleksyon dahil mainit na pong eleksyon? Si Kamala Harris ba o si Trump? Si Kamala Harris ba o si Trump? Teko, hindi nga pala butante. Hindi butante ng American si Kuya. Sino ba yun? Sino ba yung dalawa? Sino daw? Hindi na iboboto. Sige. Thank you. Okay, maraming salamat. Live pa rin mula din sa ibagi ng Grace Park, Caloocan, House number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Murder suspect naman sa Maynila, nahuli sa Caloocan. Galing ng mga pulis Caloocan. Ano ha? Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Bakit po Tagoy Angel? Natimbog ng Caloocan Police ang lalaking wanted sa kasong murder sa Maynila. Ayon dito kay Police Colonel Judy Doles, natunto ng Caloocan Police ang suspect na si alias Nexon, 57 years old, dito sa Daong Pala District sa Barangay Potrero, Malabon. Sinabi ng opisyal na nakatanggap sila ng warrant of arrest mula sa tanggapan nito si Judge Jason Sapantan, RTC Plus 174 sa Maynila, na inisyu nito lamang September 27, 2024 sa kasong murder sa kinasang follow-up operation. Sa pamagitan ng mga concerned citizen ay itinuro itong pinagtataguan na suspect dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Belated happy birthday ulit kay retired General Assistant Secretary Egay Galbante. Nabati ka ng mga taga San Miguel. Paano po, di 2x2, susunod na ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Charles Darwin. Ang sabi niya, "It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent, but the one most responsive to change." Di ba, may climate change tayo? Mabuti pa ho yung ibang mga hayop nag-a-adapt eh. Kaya ang tao patuloy pong pagkalbo sa gubat. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang, 6 na umaga.